Isang mapagpalang araw po sa ating mga ka-journey sa apat na sulok ng daigdig. Ngayong pong araw na ito ay karugtong ng ating month-long first year anniversary celebration dito sa Sharing Hope Today. No? Ngayon pong araw na ito ay mapapanood dito po ang iba't ibang mga kwento ng mga ka-journey natin, kung ano ang naging epekto sa kanila ng ating programa, paano ito nakatulong, bakit ito memorable para sa kanila, at higit sa lahat, ano ang naging epekto nito sa mga buhay nila. Kumbaga, nakaka-encourage and inspired at higit sa lahat, natutuwa po kami kasi na-serve namin talaga yung purpose ng bakit nagkaroon ng Sharing Hope Today. Ito po ang talagang nais namin, ito ang desire ng puso namin. Ang nawa ay makapagbigay tayo ng pag-asa sa mga sa ating mga ka-journey, sa ating mga viewers, no? At nawa kung paano po kami napagpala, kung paano po kami lalong nakakita ng pagkakataon na kailangan magpursige pa kami at ipagpatuloy namin ang divine assignment na ito na pinagkaloob sa amin ng ating kapatid na si Dulce. Nawa ay ganun din po ang maging epekto dito sa inyo. Enjoy po natin ang kanilang mga kwento at ano nga ba ang mga nangyari sa kanila sa kanilang pagsubaybay sa ating programa. Thank you very much at sana po ay maging blessing sa inyo ang episode na ito, tulad ng pagiging blessing nito sa amin. Marami pong salamat at magkita-kita tayo sa susunod pang mga episode na kung saan patuloy nating maging tagadala tayo ng pag-asa. Marami pong salamat and see you. God bless. Magandang umaga po mga ka-journey. Ako si Nancy Pidula, 59 years old, na nakatira sa Venezuela. Narinig ko po ang sharing hope sa anak ko. Umpisa pa lang po, naumpisan ko po ang first episode. Naumpisan ko, nag-load lang ako, nakikinig-kinig. Hanggang may nanalo ng t-shirt. Sabi ko, wala, gusto ko magkaroon ng t-shirt na yun. Sabi ko, paano? Kailangan pala mag-comment. Ayoko, may hiya ako. Paano ako mananalo kung hindi ako mag-comment. Hanggang episode 10 po ata yun. Nagdalakas ako ng Lord na mag-comment. Ito, nanalo ako ng t-shirt. Sabi ko, galing po ako sa pamilya na Christian, Assemblies of God po kami. Bata pa ako, nag-attend ako Sunday school, morning worship, youth, evening service, choir, nandun po ako ng choir, nag-attend po ako ng mga summer camp, nagtuturo din po ako sa mga bata pagka-bakasyon, PBBS po ang tawag sa amin noon. Wala po. Naging representative pa po pala ako ng youth namin. Nagka-partner po ako kasama ng youth namin sa district na quiz dito. Parang quiz po na kailangan memorize mo yung buong Bible dahil doon kukunin lahat ng mga tanong sa Bible. Hanggang kinakanta pa nga po yung simula Genesis hanggang Revelation, kailangan kabisado ko siya, sunod-sunod. Hindi ko po alam kung paano nangyari, pero napalayo po ako kayo 15, 16, 17 years old, napalayo po ako kayo. Hanggang napag-asawa po ako, syempre, hindi Christian. Yun na nga ako, hindi Christian. Nagkaroon po ako ng ilang pero nagkahiwalay din po kami. Magulo po kasi, siyempre, hindi Christian, away-away, wala na rin ako, away-away, hanggang
magtanong sa mga kamag-anak ko, may malapit sa akin. Sabi ko, wala akong pera, pero nagpera po ako. Hindi ko alam kung paano nangyari sa akin, pero magka-pandemic po, bigla po bumagsak ang trabaho namin, trabaho ko. Bigla akong nabaon sa utang. Siyempre po, akala ko tuloy-tuloy na malakas ang kita. Kaya, sige, bili utang, mga credit card. Hanggang nagulat po ako, baon na ako sa utang. Wala akong malapitan, wala akong pambabayad. Paano gagawin ko? May isang tao po ako nalapitan na nagpagiram sa akin ng pera para makausad ako makakain ng kahit sa mga pinagkakautahan ko. Maraming salamat. Pero paano kulang pa din ang buhay ko eh. Meron kong malungkot, meron akong nararamdaman, meron din akong takot. Dahil alam ko nga po na pag dumating si Lord, saan ako pupunta? Siyempre, natatakot ako mamatay. Ayoko pang mamatay. Sabi ko, ayoko mamatay. Paano yan? Hanggang isang araw po, nagulat na lang ako na parang nanditirin na po ako sa sarili ko, sa relasyon ko. Hanggang nagulat po ako nakapagpang sa sarili ko, nag-pray kay Lord. Humingi ng tawad sa napakalaki kasalanan ng nagawa ko sa aking mga anak, sa aking pamilya, sa aking mga anak, lalo na kay Lord. Napakalaki kasalanan. Pasalamat ako dahil nahanap niya ako sa gitna ng nahanap niya ako. Tagpuan niya ako. Pinatawad niya ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mamahal niya sa akin. Hinahanap niya ako. Thank you, Lord. Ayan, kaumpisa pa lang ng sharing ko. Kaumpisa ko lang, kababalik ko lang sa kay Lord. Kababalik ko lang sa Panginoon. Kaya, yung sharing ko, ang memorable sa akin dahil dyan lang ako natututo sa pakikinig sa kanila. Sa kanila lang ako lumalago. Kasi hindi pa ako naka-attend ng church. Hindi, simula noon. Simula 40 years. 40 years ako nalayo kay Lord. Sharing hope lang ang pinapakinggan ko dahil ayoko pa kumatid ng church. Wala pa akong laki sa loob. Wala pa rin akong church na napipili, na aatinan. Kinig-kinig lang ako sa sharing hope hanggang episode 8. Episode 8, yung pinakagusto ko. How to face your storms in life. Parang ganun yung episode 8 na yun na yung mga bago sa buhay mo. Paano mo haharapin, paano pagtatanong pa yan. Nag-bless po ako sa episode na yun kay Sister Dulce sa pag-share niya ng buhay niya, kay Sister Rose sa pagpapayo niya, kay Sister Dulce. Na-bless po ako dahil pinagdaanan ko din po yung hirap, yung bagyo ng buhay na kailangan danasin mo muna lahat ng paghihirap bago ka tumakbo kay Lord. Kailangan magmanalasan, pero magpapasalamat na rin ako dahil nakilala ko bumili ko kay Lord, nakilala ko muli si Lord. Thank you sa anak ko kasi siya nag-invite sa akin sa AMJC mag-attend. Doon ako ngayon nag-church. Sharing hope ang kasama ko habang mula October hanggang madaan ng mga araw. Sharing hope ng mga Sabado. Sharing hope ang kasama ko sa paglalunay. Dahil pala nga pinapakinggan ko noon. Mabuti ang Panginoon. Napakabuti niya. Napakalaki ng pag-ibig niya sa atin. Na kahit anong kasalanan, ibang kasalanan na nagawa mo, dahil niyang tanggapin, dahil niyang patawarin, pumili ka na sa kanya ng
buhay na papalago, nag-umpisa pala kay Lord muli, pagbalik. Salamat po, sharing host. Binabati ko rin po kayo, happy anniversary. Sharing hope team, Sister Dulce, Sister Rose, maraming salamat po. Sa kalakasan kayo po ang aking gabay simula. Mag-umpisa kayo. Thank you, Lord. Thank you po, maraming salamat. Isang mapapalang araw, mga ka-journey. Ako po ay si Sylvia Garpa ng Pasig, Iloilo. I'm 66 years old, going to 67 next month. Salamat ako kay Lord dahil ako ang pinili na mag-share sa life ko with Jesus. Bago ako naging Christian at nakilala ang Ginoo, nung nasa Maynila kami, ng mga anak ko, ninasign ako kung saan-saan. Sa Cavite, sa Laguna, at weekly po akong umuwi ng Makati. Isang araw, umuwi ako ng Makati. Nagulat ako kasi gabing-gabi na wala pa po yung mga anak ko. Nung umuwi sila, sabi nila sa church daw sila na. Sabi ko naman, bakit ano ba klaseng simbayan? Ano ba klaseng simbayan? Gabing-gabi na? May simba ba ng gabing-gabi na? Hindi nila ako sinagot. Hinayaan na lang nila ako kinabukas. Sunod na mga araw, nagulat na lang ako na nakita ko sila na nagbalot ng tuwalya sa bag, naglagay ng damit. Tinanong ko kung saan sila pupunta. Sabi daw nila may activity sa school. Hindi ko naman maaga silang umalis. Nang umalis na sila, nang bumaba ako ng bahay, nag-usap kami ng may-ari ng bahay, sinabi niya daw, tinanong ko yung anak niya kung saan, kasama daw doon, papunta ng Laguna para swimming. Yun pala, magpapabaptize na si Biting. At pinagalitan ko sila. Bakit hindi? Una, nagalit ako dahil hindi sinasabi ng totoo. At hindi sinasabi kung saan sila pupunta. Tapos, ang ayaw ko lang kasi na kung saan niya dinadala yung kapatid niya. Sinasabi sa akin. Nung kalaunan, na-realize ko na rin na nakita ko na rin na yung pagbabago ng mga anak ko. Kasi siyempre sa Maynila kasi natatakot ka yung baka kung ano ang magiging labas ng mga anak mo kasi uso yung mga adik. Kaya ganun ang reaksyon ko sa mga bata. Kaya nung bandang huli nakikita ko, iba na yung ugali nila, ano nila sa akin. Kalaunan, namalayan ko na lang na sumasama na ako sa kanila magsimba at umaattend ng prayer meeting hanggang sa dumating ang punto na nagpa-baptize na rin ako. Nang nalaman ko about sharing hope, ng senior ni Pastor Rico sa amin na magkakaroon ng concert dito sa Pasig, si Miss Dulce. At before dumating yung event na yan, hindi ko kakalain na mamamatay yung eldest na kapatid. At nung time na yan na naglamay kami ng 4 days, talagang ang samang-sama ng pakiramdam ko. At kunti lang ang kinakain ko. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Tapos, nung araw ng libing, nakiusap ako na mauna kaming umuwi. Dahil ang pakiramdam ko kasi para akong mamamatay na parang bibigay na yung katawan ko. Yun, pasalamat ako sa Lord dahil may isang kaming friend na sumabay sa amin. At siya po nagbayad ng taxi mula Iloilo
pututan lang po kasi bumaba po kasi kami ng pututan. Yung pututan po yan bago ng Pasig. Doon po sa pututan, provincial hospital. Nung nagpa-check up ako doon, sabi ng doktor sa akin, i-admit daw ako. Sabi ko, sagot ko naman, Dok, hindi po pwede i-admit ako. Pwede check up lang kasi meron po kaming event, sabi ko sa Pasig. At kung pwede lang po check up lang. Ang ginawa ng doktor, binigyan agad ako ng injection. Tapos 3 beses ako niyang pinausukan na usok para makahinga ako. Then, umuwi kami ng anak ko mga past 12 na ng gabi. At bago kami na kasakay ng tricycle, nagpipray kaming dalawa na sana mabait yung tricycle driver na masakyanan. At sinagot naman ng Lord na sakay kami ng mabait na driver. Then nakarating kami ng bahay na maayos. At naka-attend ako kinabukasan ng incubation. Salamat ako kay Lord sa incubation, bumalik yung lakas ko at nawala yung pika ko. At kung hindi ako naka-attend ng incubation, hindi ako nagiging committee sa event na yun. Laki ng pasalamat ko sa Lord. Totoo pala na ang maging tagasunod ng Diyos ay di madali. Maraming pagsubok na madadaanan. Pero marami ka rin matutunan. Basta kapit ka lang sa Diyos. Kaya mga kapatid, ano man po yung nadaraanan natin sa buhay natin, be strong. Huwag tayong panghinaan. Umapit lang sa Panginoon, di tayo pababayaan. Sa muli po, maraming salamat. Sana pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Thank you. God bless.